Isang opisyal mga kapatid ng Japan Defense Ministry ay nagpahayag ng pagkabahala mga kapatid sa isinagawang missile test fire ng China at kasalukuyang sitwasyon sa Indo-Pacific region. Dahil nga mga kapatid, sunod-sunod ang nakikita nating pagiging agresibo ng China mga kapatid dito nga sa rehiyon na to, lalong-lalo na pagdating dito sa West Philippine Sea. Nakikita naman natin mga kapatid ang kanilang mga gawain, no? Lalong-lalo na nitong mga kamakailan lang, no? Nagsagawa sila ng pagpasok sa teritoryo ng Japan ng walang paalam, mga tol. Ngayon ang Japan ay nagsasalita na rin, no? So dito sa isinagawang mga kapatid, parang pagpupulong, no? Nagsalita rito ang isang opisyal ng Japan Defense Ministry at yun nga ay nagpahayag ng pagkabahala. Yan ang ating panonoorin ngayon mga tol. Bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago yan, no, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Itong balitang to mga tol ay mula sa UNTV. Alright, so huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng UNTV mga tol. Alright, so bilang Pilipino mga kapatid, tulad ng lagi nating sinasabi, dapat meron tayong pakialam at dapat aware tayo sa mga ganitong klaseng balita. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. まさにご懸念をされているようにですね。 Ito, Mr. Yasuhiro Takami, no? Senior Advisor to the Minister of Defense, Japan. Member of the House of Representatives. Uy, ano rin pala to, no? Parang congressman. When as we are all worrying actually with regards to these aggressive forces that actually wants to change the current setup of the Indo-Pacific region, with regards to this stance, we are also worried on this situation as well. So kahit ang Japan mga tol nababahala. 'Di ba sa history mga tol, ang Japan ang isa sa mga pinaka naging malupit at matinding naging kalaban dati ng Amerika. Kaya nga sila rin yung kauna-unahang nakatikim mga tol ng kinakatakutang arsenal sa buong mundo. Ito ngayong bomba nuclear mga tol. Pero ngayon sila ay nababahala. Siguro meron na rin silang trauma pagdating sa mga ganitong labanan. Lalo ngayon mga tol. Kung nung unang panahon ng WW2, Amerika pa lang ang meron nun. Ngayon mga tol, napakaraming ganyan sa buong mundo. Na talagang pag ginamit to, etong weapon na yan mga tol, wasak talaga ang daigdig mga kapatid. Kaya na babahala rin ang Japan sa nangyayari. Kasi nakikita nila mga tol kahit sila mismo, 'di ba, nakakaranas ng pagwawalang bahala o tipong walang pagbibigay galang sa karapatan. Halimbawa na lamang yung pagpasok ng eroplano ng China sa kanilang airspace nang walang paalam. 'Di ba, pagpasok ng aircraft carrier ng China sa kanilang territorial sea nang walang paalam. Patuloy na pangaangkin ng China doon sa kanilang isla mga tol, which is nararanasan din naman natin ngayon mga tol. 'Di ba? Kaya nga nananawagan sila mga tol na magkaisa ang lahat ng mga bansang apektado ng mga ganitong sitwasyon para hangga't maaari mapigilan yung nagbabadyang kaguluhan. Nagpahayag ng pagkabahala ang isang senior advisor sa Japan Ministry of Defense sa kasalukuyang sitwasyon sa Indo-Pacific region at maging sa isinagawang test fire ng China ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBM. Kahapon, ibinalita ng Beijing ang matagumpay nitong pagsasagawa ng publicized ICBM test fire sa Pacific Ocean. Diba? Test fire to mga tol. Kahit sabihin nating dami warheads to mga tol, pero anong purpose niyan? Para maipakita sa mga bansa o sa buong mundo na meron silang ganito, meron silang kapabilidad na magpalipad ng mga ganito. Diba? Na pwede nilang gamitin anumang oras mga tol kung sakasakaling kakailanganin. 'Di ba? 'Yun ang ipinapakita nila sa ganyan. Same lang mga tol kapag nagpaparada sila ng kanilang mga fleet, 'di ba? Same lang kapag pinaparada nila lahat ng kanilang naval warship, pinapakita nila sa buong mundo, meron kaming ganito, 'di ba? Ayon kay Yasuhiro Takami, Senior Advisor to the Minister of Defense, maituturing na seryoso ang sitwasyon sa rehiyon at dapat magkaisa ang mga bansa upang pigilan ang anumang banta sa seguridad. そういう思いは帰国と
And with regards to this situation, what we can say is we are on the same understanding of this threat, and with regards to the way of working on this together, we would like to have we share the same value, and we would like to cooperate with each other on working towards such threat. Ang haba na pala nung sinabi nun. Nasa Pilipinas ang delegasyon ng Japan para lumahok sa ADAS 2024 o Asian Defense and Security Exhibition sa Pasay City. Kalahok dito ang Acquisition Technology and Logistic Agency, ang Acquisition Logistic and Procurement Arm ng Japan sa ilalim ng Ministry of Defense. Alam mo mga tol, maiiwasan naman yung mga kaguluhan. Sa totoo lang maiiwasan. Pero wala sa mga maliliit na bansa kasi mga tol ang kasagutan. Kasi yung mga maliliit na bansa wala namang magagawa yan. Maliliit na bansa nga sila Makikita mo mga tol yung kasagutan sa mga superpowers kasi sila talaga yung may kakayanan sumira o magsaayos ng mundo. Superpower, ibig sabihin mayayamang bansa mga tol. Kayang-kaya nilang maglunsad ng pwedeng pagsimulan ng gera na maaring makasira ng daigdig. Pero sila rin yung pwedeng manguna para maalagaan natin at maisaayos natin yung ating mundo. Superpower sila mga tol 'di ba? Sila yung may mga pinakamalalaking kinikita Malalaki yung GDP ng mga yan mga tol Pero ito malungkot Isa sa mga superpower mga tol, ang problema ngayon ng daigdig. Nagkakagulo na nga sa Middle East, nakikita natin mga tol sunod-sunod yung inilunsad na airstrike ng Israel, 'di ba? Sa Lebanon, sa Hezbollah. Ang daming nasasawi doon mga tol. Ayaw natin matulad doon sa mga lugar na 'yon. Nakikita na natin yung example ng kung ano ang magiging dulot ng mga kaguluhan, 'di ba? Hindi maganda, nakakatakot. Hindi natin nanaisin mangyari yan dito sa ating bansa. Pero eto mga tol, hindi rin naman siguro marapat, no? Nahahayaan na lamang natin na yung ibang mga bansa kukunin yung atin, yung hindi naman kanila, yung karapatan natin mga tol. Kasi bilang mga tao, may karapatan tayo sa mga likas yaman dito sa daigdig. 'Di ba? Sino ba nagmamay-ari ng mundo? Lahat naman tayo rito pinatira lang ng Panginoong Diyos. 'Di ba? Meron tayo ritong 200 nautical miles exclusive economic zone. Mayaman daw yan sa langis na sana pwedeng makatulong para mapaunlad ekonomiya ng bansa ng Pilipinas. Mayaman yan sa mga isda, likas yaman, para sana makadagdag sa kakainin ng bawat Pilipino. Ang problema mga tol, ipinagdadamot sa atin to. Ito pa masama hindi naman sang-ayon sa batas ang ginagawa nila. 'Di ba? So anong gagawin ng Pilipinas? 'Di ba? Para makaiwas, hayaan na lamang natin, ibigay na lang natin. So pag ibinigay natin sa kanila yan, paano kung yung mismong bansa na natin ang hinihingi? Anong mangyayari? O 'di ba? Wala, mahirap 'yon mga tol. Tuloy natin. Wala pang inilalabas na reaksyon ang panig ng Philippine Defense Department sa ICBM test fire. Bagamat una nang kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang militarisasyon ng China sa mga inuukupang bahura sa West Philippine Sea. Yan 'di ba? Yung mga inuukupan nilang bahura, yung mga na-reclaim nilang isla, 'di ba? Nagsagawa na sila diyan mga tol ng kanilang mga military bases. Tapos ang isa sa mga binabantayan natin mga tol sa Escoda Shoal. Dahil nakatagpo nga tayo dyan ng mga dead corals na itinambak, ang hinala is baka magtayo rin sila dyan ng kanilang isla ulit. Na 75 nautical miles lang mga tol ang layo mula sa Palawan. Imagine mo kung gaano kalapit yung posible mong maging kalaban, 'di ba? Pinoposisyonan ka na, 'di ba? Ang hirap nun mga tol. Una nang sinabi ng China na bahagi ng pagsasanay ng rocket force ng People's Liberation Army ang inulunsad na ICBM na may dummy warhead. Yun ang sinasabi nila, inirarason nila, dinadahilan nila. Bahagi daw ng pagsasanay. Kung gano'n naman pala mga tol, anong karapatan nila para magreklamo kapag sinasabi nating bahagi ng pagsasanay natin? Yung idineploy dito ng US na Typhoon missile. O bakit yun inaalmahan nila? Sinasabi nilang banta daw sa kanila. Samantalang ito mga tol, nagpakawala sila ng missile nila ICBM dito sa Pacific Ocean. Tapos ngayon ang pinangangatwiranan nila na bahagi lang daw yun ng pagsasanay nila. 'Di ba? Sabi nga ni Gibo Chodoro, 2 dila tong mga 'to Ipinaalam umano nila ito sa ilang bansa,
kabilang na ang Estados Unidos. Kinumpirma naman ito ni Pentagon Deputy Press Secretary Sabrina Singh. Sa isang pahayag, sinabi ni Singh na binabantayan ng US Department ang ICBM test fire at welcome sa Amerika ang advance notification para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Oh, 'di ba? Sila mga tol, humihingi sila ng pahintulot, napapahintulutan naman sila. Kasi syempre Pacific region yun eh. Pacific Ocean yun mga tol eh. Doon nila pababagsakin eh. Hindi naman talaga sila pwede basta-basta magpabagsak dyan eh. Pero etong mga to, 'di ba? Ginagawa nila eh. Pero bakit ayaw nila yung ibang mga bansa gumawa din ng same bagay na tulad nito, 'di ba? Tayo nga hindi naman natin inilaunch yung ano rito eh. Yung mga missile system dito, yung mga mid-range missile, di naman natin tinesting eh. Hindi nga talaga ginamit mga tol eh. Pinag-aaralan lang yun kung paano ipaganahin eh. Kung paano gamitin. Pero talagang wala pa as in test launch yun. Diba? Pero inaalmahan na agad nila. Mungkahi rin nila sa China. Ituloy ang pag-aabiso lalo na pag nagsasagawa ng ballistic missile at space launch. Samantala, kinumpirma ng isang opisyal ng National Security Council na nakarating na sa Skoda o Sabina Shoal ang barko ng Philippine Coast Guard. Oh, yun na yung bagong kapalit. Pero syempre dapat makita pa rin nating nakaposisyon na. Tumanggi ang NSC na magbigay ng karagdagang detalye ukol sa isinugong barko. Yun lang. Ngunit tiniyak nitong nagpapatrolya na ito sa lugar. Nauna nang iginiit ng mga otoridad na hindi pa kontrolado ng China ang Sabina Shoal matapos na umalis sa lugar ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Well, that's for the not losing control. No, definitely not. But what steps are forthcoming? That's for the National Maritime Council to determine. That's beyond my jurisdiction. Ryan Lacanla. Alright mga kapatid, yun na nga. Na nagpakawala ng missile ang China mga tol dito sa Pacific Ocean na ikinabahala naman ng Japan. Pero ang nakikita natin mga tol kung bakit ito ginagawa ng China para maipakita sa daigdig o para maipakita sa mga bansang pumapalag sa kanila na hey yo, we are superpowers, di ba? Capable kami sa mga ganitong klaseng sandata. Diba? So kung ano man yung gusto nila, mga tol, it's either masindak ka o lumaban ka, nasa sayo na yon, diba? Pero basta ipinapakita nila kung ano yung kakayanan nila. Anyway, bilang isang Pilipino, mga tol, ano masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.